Let's go, Tarlac! Bye-bye, Pampanga! Good morning, Philippines! Hello, world! Biyaheng bundok naman tayo for Valentine's Day celebration. Bilang mga lipin ng salapi ay wala kaming time ng daddy at wala ring pang date sa mismong Valentine's Day. Kinailangan muna nating kumayod ng bonggam-bonggam-bonggabilya para maggagala, syempre. At nang mag-weekend nga ay tara, let's get it on, baby! Days before nga, sa mismong araw ng Valentine's Day ay may pasurpresa ang lolo mo. Happy Valentine! Hindi naman ako nag-expect dahil nasa akin din naman ang kanyang ATM. Pero makatats talaga. Alam mo yon? Kinikilig na sana ako pero napaisip ako. Siguro maraming kupit to. Tapos siya tong reklamo ng reklamo pag dumami. Siya naman tong bili ng bili. Fast forward, pagdating ng weekend, napagpasyahan naming mag-family Valentine's Day. Punta nga tayo ng Tarlac for today's video pero wala pa pala tayong gas kaya dali-dali kaming nag-stop over sa gasoline station. Full tank. O diba, di pa tayo nakakalayo, gastos na agad, shoota Kels. Bumili na rin pala kami ng yelo dahil mag-overnight tayo. Oo, may pineapple juice. Huwag malikot ang isip. Pangontra high blood yan, hoy. Lechon pares. Ha? Lechon pares. Lechon pares. Sige. Iba yung nakati. Hindi na nga nakatiis ang mag-ama dahil nagugutom na daw sila. O nano, makota pa. No choice na nga kami at sa sobrang gutom nila, pinatos na namin tong pagkaing nakakabata. Grabe, gagalgal ng taba pero di ko makapayong lasa kaya minekos-mekos ko na. Pero salamat na rin at naitawid ang kumakalam naming sikmura. At ayun na nga, kaway-kaway mga ka-maintenance. Babiyahin nga pala tayo ng more than 2 hours kaya naman very good at nakalafang tayo beforehand. Dadaan kasi tayo ng expressway at parang out of way naman ang mga kainan dite. Hindi naman mahirap hanapin ang ating pupuntahan kaya pwedeng-pwede namang i-waze yan. Habang nasa daan nga ay napapansin naming dumadami na ang mga bundok sa paligid. Ang kasing matataas na daan na nakakakaba dahil may mga trauma na nga tayo sa mga matatarik na daan ng Aurora. Na-experience na kasi namin to sa aming North Luzon trip na hanggang ngayon ay hindi pa na-upload kaya abangan, mamay. Nuko, kapilan kaya? Kinakabahan na nga din itong bata kaya naisipan niyang magtakip ng mata. Pinipilit matulog pero ayaw nang datnan ng antok. Konti na lang ay nandito na tayo kaya walang kakabahan sa pamilyang to. Di na tayo pwedeng umurong, malapit na tayo, huy. Hindi naman din ganun katarik ang mga dinaanan namin kaya caring-carry. Walang-wala sa matatarik na daan ng Aurora. Maning-mani ng daddy. After ilang minutes ay nakita na natin ang gate ng Monasterio de Tarlac na kung saan kailangan magbayad ng 50 pesos. Ito na rin ang magsisilbing donation para sa kanilang maintenance which is murang-mura na para sa ganito kagandang place. Di na sayang yung 50 pesos mo. Pagdating sa taas ay inunan na namin pinuntahan ang simbahan para magpa-thank you for the blessings, syempre. Paglabas ng simbahan ay nakita agad namin si Kuya Jason na nagtitinda ng alingatong at cinnamon. Herbal medicine nga daw to para sa iba't ibang uri ng sakit kaya bumili na kami agad-agad para sa mga thunders at para na rin sa amin. Hindi ka nga magugutom dito dahil kahit saan ka tumingin ay may magtitinda ng makakain. Tanghali nga nito ngunit hindi ganun kainit dahil malakas ang hangin. Hindi ka maiinitan, mangingitim ka lang. Tsareng. Dito ay pwedeng-pwede kang mag-food trip habang ine-enjoy ang napakagandang tanawin dito sa taas. Dito naman sa itaas ng bundok, sa gilid ng simbahan ay matatagpuan ang famous na napakalaking Jesus Christ statue. Maraming nagpupunta dito dahil bukod nga sa photo op ay malalanghap mo ang sariwang hangin habang ine-enjoy ang napakagandang view. Pasok ka na! Dito ka sa likod. Doon ang dalawa eh. Napakalawak ng place na to at maraming lakaran pero every spot ay Instagrammable. After more than a decade since last visit ko dito, decade? Di pa tayo thunders, no?
O siya ulit. After ilang years since my last visit, masasabi ko talagang ang laki na ng development ng place na to. Na-maintain din nila yung linis ng place at katahimikan which is sobrang admirable. Perfect ang pasyalan tuwing Holy Week at mas mainam na kasama ang buong pamilya sa pagpunta dito. Feel na feel mo ang blessings at ma-appreciate mo talaga ang beauty of nature. After nga nating mag-pray at mahabang lakaran ay nakaramdam na naman ng gutom ang batang kasama namin. Dito nga pala ay pwedeng-pwede ang food trip habang nagre-relax dahil marami kang pagpipilian. Iba't ibang klase ng pagkain like pizza, burgers, fries, pasta, milk tea, coffee, street foods at marami pang iba. Sa gilid naman ng simbahan dito sa may bandang exit ay may souvenir shop na pagkasunduan nga namin ni Daddy na bumili na lang ng souvenirs doon sa nakalatag sa labas para tulong na rin sa mga taong naghahanap buhay dito. Dahil sa sobrang dami ng mga foodang na pagpipilian ay nalilito na rin kami kung ano ang kakainin. Kaya naman ay naghanap-hanap na lang kami ng spot na kung saan ay presko at hindi maraming tao. Hindi naman kami ganun kagutom kaya nagpagpasyahan na lang namin na magmerienda. Bumalik na nga lang kami dito sa Monasterio Cafe para mag-chill at ipahinga ang aming mga paa. Dito ay nag-order na lang kami ng tacos, lemon cucumber para sa amin ni Daddy at mango tango para sa bata. In fairness ay napaka-affordable at napakasasarap naman ng mga na-order namin sa kanila. Self-service nga pala dito pero plus points dahil ang babait ng mga nagtitinda. Well, actually, lahat naman yata ng na-meet namin dito ay mababait at very polite. Feel na feel mo ang pagkabanal nila. Char. After merienda ay nag-request pa itong bata ng mais. Sa mga magbi-visit dito, huwag niyong palalagpasin ang mais ni Kuya Larry. Very fresh, matamis at juicy. Sure na bagong pitas everyday dahil laging sold out. Samahan mo pa nung cheese na nilagay niya, ay the best. Walang ganun dito sa Pampanga. Naisipan na rin palang ni Daddy na bumili ng hilaw na mais na iihaw namin mamayang gabi. At syempre, bago umalis ay wag nating kalimutan bumili ng souvenirs. Iba't ibang klase ng souvenirs ang meron dito sa may entrance. Meron din silang alkansya na gawa sa bamboo na biglang nagparamdam sa akin na kailangan ding mag-ipon. Wag puro gastos, rugo. Meron ditong mga tindang mga keychains, rosary at iba't ibang design na beads, mga crucifix at marami pang iba. Wag ka, meron pang papapaitan at bulalo dito banda. Meron ding maliit na park dito na presko din yung hangin dahil sa napakaraming puno. Meron ding dito nagtitinda ng street foods kasama ng mga nagtitinda ng souvenirs. May nakita naman kaming Risen Christ figurine na tinda ni Ateng dito banda kaya dali-dali na naming binili para iuwi sa bahay. Meron din siyang birthstone rosaries na magandang isalubong, lalo na for our elderly. Syempre bumili na rin kami para sa amin. Nang makapili at makapagbayad na nga ay napagpasyahan na naming umexit na at pupunta naman tayo sa ating next destination. Sumasakit na nga ang aming mga paa at sa dami naming nilakaran ay feeling ko na bawasan na ako ng 10 timbang. Naks, sana all! Bago umalis ay napagdesisyonan ko nga munang i-experience ang CR nila dahil hindi ko sure kung may CR sa next nating pupuntahan. Napakaganda nga at napaka-presko din dito sa kanilang CR. Yung iba nga lang ay walang lock ang pinto kaya nagdasal na lang ako na walang biglang hihila ng pinto at baka lumabas si Maria. In fair, napakalinis at mabango ang CR at paglabas mo ay sasalubungin ka ng magandang view. Sadly, yung mga nabili naming souvenirs sa labas ay hindi pala na-bless ng priest. Kaya kinailangan namin bumalik at pumunta ulit dito sa information center para ipabless sila. Sakto naman ay pa-exit na rin kami at doon na rin ang daan namin. Unfortunately, hindi na daw available si Father at hindi rin na-bless yung mga nabili namin. Kaya kailangan na lang namin silang iuwi at ipabless dito sa priest sa amin. Madali na nga rin kaming umalis at hindi tayo pwedeng gabihin sa daan dahil hahanapin pa natin ang ating next destination. Follow for part 2. Shalala, babu!